Magandang buhay mga bata! Maligayang pagbalik sa ating Mother Tongue Base Class. Tayo ngayon ay nasa unang linggo na ng ating ikalawang markahan. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay idioma o sawikain. Ano-ano ba ang ating tatalakayin na nakapaloob sa ating paksang aralin ngayon? Una, tatalakayin natin ang kahulugan ng idioma o sawikain. Pangalawa, pagtukoy ng idioma o sawikain sa pangungusap. At panghuli, mga halimbawa ng idioma o sawikain. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, sagutan muna natin ang ating unang pagsubok. Ang panuto para sa unang pagsubok ay basahin at unawain ang mga tanong at isulat ang titik ng wastong sagot sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, ang idioma o sawikain ay patlang. A. May kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito. B. Isang pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa lingwaheng Pilipino. C. May taglay na mga bagay na pangkultura, malarawan, mapagbiro, mapagpatawa, pansosyal at panliteral na nagpapahiwatig ng kahulugan. O D. Lahat ng mga nabanggit sa itaas. Ang wastong sagot ay titik D, lahat ng mga nabanggit. Para sa ikalawang bilang, alin sa mga ito ang idioma? A. Naglulubid ng buhangin. B. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. C. Daig ng maagap ang masipag. O D. Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng puot. Ang wastong sagot ay titik A, naglulubid ng buhangin. Para sa ikatlong bilang, bakit mahalaga ang mga sawikain o idioma? A. Nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa. B. Nakapapawi ng pagod ang mga ito kapag nabasa mo. C. Walang halaga ito sa atin. O D. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino. Ang wastong sagot ay titik D. Ang mga ito ang nagpapaalala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino. Para sa ikaapat na bilang, maraming mga politiko ang nagiging mabulaklak ang dila kapag panahon ng eleksyon. Ano ang kahulugan ng mabulaklak ang dila? A. Nagpapahayag ng saloobin. B. Nagmamalabis sa katotohanan. C. Nagiging madaldal. O D. Masakit magsalita. Ang wastong sagot ay titik B. Nagmamalabis sa katotohanan. Para sa ikalima at huling bilang, sa pangungusap na, marami ang nabibiktima ng mga nagbebenta ng produkto sa Facebook na akala mo ay totoo pero sanggang dila pala sila. Ano ang kahulugan ng sanggang dila? A. Nagsasabi ng totoo. B. Mura ang mga produkto. C. Sinungaling. O D. Magaling manghikayat. Ang wastong sagot ay C. Sinungaling. Nasagutan niyo ba ng tama ang lahat ng tanong sa ating unang pagsubok? Kung ganon, ituloy na natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw. Ang panuto para sa ating baliktanaw ay bumuo ng payak, tambalan at ugnayang pangungusap sa pamamagitan ng pantutugma ng mga pahayag sa hanay A at hanay B. Isulat ang napiling sagot sa malinis na papel. Para
Para sa unang bilang, akala mo'y mabait ngunit ang sagot ay titik B. Bantay sa lakay naman pala. Akala mo'y mabait, ngunit bantay sa lakay naman pala. Para sa ikalawang bilang, basa na ang papel mo sa principal. Ang sagot ay titik A. Kaya huwag ka nang magsinungaling. Basa na ang papel mo sa principal, kaya huwag ka nang magsinungaling. Para sa ikatlong bilang, si Ginang Kiming ay itinuring ang tamang sagot ay titik E, na bulaklak ng lipunan. Si Ginang Kiming ay itinuring na bulaklak ng lipunan. Para sa ikaapat na bilang, butas ang bulsa ni Mang Ed. Ang sagot ay titik C, kung kaya't hindi siya nakapagbayad agad ng kuryente. Butas ang bulsa ni Mang Ed kung kaya't hindi siya nakapagbayad agad ng kuryente. Para sa ikalima at huling bilang, si Elisa ay may ginitoang tinig. Ang tamang sagot ay titik D, kaya laging panalo. Si Elisa ay may ginitoang tinig, kaya laging panalo. Dahil nasagutan na natin ang unang pagsubok at ang baliktanaw, dito na tayo sa ating pagpapakilala sa ating aralin. Ano ba ang kahulugan ng idioma o sawikain? Una, ang idioma o sawikain ay isang pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa lingwaheng Filipino. Ito ay may kahulugan na hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal o tahasang pahayag. Kadalasan ay taglay nito ang maraming pangkulturang bagay katulad ng malarawan, mapagbiro at mapagpatawa. Nagtataglay rin ito ng pansosyal at pangliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan. Kilalanin natin ang ating paksang aralin sa pamamagitan ng pagbasa ng tula. Ang pamagat ng tula na ating babasahin ay Buhay Estudyante na isinulat ni Pororo. Bago natin simulan ang pagbabasa ng tula, laging tandaan, sa pagbabasa ng isang tula, dapat ay makikinig at mag-focus sa ating babasahin. Simulan natin. Edukasyon kailangan ng mga kabataan sapagkat bunga nito'y magandang kinabukasan. Magsunod ng kilay siyang kailangan upang pangarap natin ay makamtan. Dito nabuo ang salitang estudyante, salitang sumisimbolo sa buhay na di madali. Ngunit mag-aral ng mabuti kung ayaw mong sa huli ay magsisi. Minsan hindi na kumakain, masagutan lang ang mga takdang aralin. Oo, mahirap, pero kailangang tiisin. Kung ayaw mong maging alilang kanin. Ang pag-aaral na may di makukumpleto kung wala kang kasamang sira ulo. Sila yung tunay na nakakaintindi sa iyong pagkatao. Kaibigan, tamang salita para rito. Buhay ng estudyante tunay ngang makulay, mga karanasay walang kapantay. Hindi mo mararanasan ang tunay na tagumpay kung hindi ka makararanas ng pagsubok sa buhay. Ito ang tula para sa ating aralin. Tandaan mga bata, kung meron mang hindi angkop na salita na narinig, laging iisipin na ito ay ginamit lamang para sa tula na ating binasa. Matapos nating basahin ang tula, oras na para sagutin natin ang mga tanong base sa ating binasa. Para sa unang tanong, tungkol saan ang tula? Ang maaaring sagot ay, ang tula ay tungkol sa buhay ng isang estudyante at hirap na dinadanas nito upang makapagtapos at maging matagumpay sa buhay.
Ito naman ang ilang mahalagang mga katanungan. Natukoy mo ba ang mga idioma o sawikain sa tula ng iyong binasa? Kung yan ay natukoy mo, alam mo ba ang kahulugan ng mga idioma o sawikain ito? At kung alam mo na ang kahulugan nito, alam mo rin ba kung paano ito nabuo? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod pa nating bahagi ng aralin. Talakayin natin ang ating binasang tula. Ito ang mga idioma o sawikain na ginamit at naging bahagi ng tula ng buhay estudyante. Una, magsunog ng kilay. Ang kahulugan nito ay mag-aral ng mabuti. Ikalawa, alilang kanin. Ang kahulugan nito ay utusang walang sweldo. Ikatlo, pagsubok sa buhay. Ang kahulugan nito ay problemang kinakaharap. At panghuli, siraulo. Ang kahulugan nito ay may problema sa pag-iisip. Paano naman nabuo ang mga idioma na ito bukod sa ating mga nakitang halimbawa? Ito ay nabuo dahil sa nakagawiang pagpapahayag ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. Kusa itong nabuo dahil sa maparaan at malikhaing pagpapahayag ng ating mga ninuno. Matapos nating talakayin ang binasang tula at ang mga halimbawa ng idioma na nakita natin sa ating binasa, palawakin naman natin ang ating kaalaman tungkol sa ating paksang aralin. Narito ang ilang panghalimbawa ng idioma o sawikain. Una, naumid ang dila. Ang kahulugan nito ay hindi makapagsalita. Pangalawa, itaga mo sa bato, na ang ibig sabihin ay pagbibigay ng pangako. Pangatlo, nagsulian ng kandila. Ang kahulugan nito ay nag-away o nagkagulo. Kaapat, nabuwalan ng gatang. Ang ibig sabihin nito ay nabigo sa pag-ibig. Ikalima, balitang kutsero, na ang kahulugan ay kulang sa katotohanan. Ito naman ang halimbawa ng mga idioma o sawikain na ginamit sa pangungusap. Una, kung magpapatuloy ang pandemyang kinakaharap natin ay madadagdagan pa ang mga taong magbibilang ng poste. Ang idioma na ginamit ay magbibilang ng poste. At ang kahulugan nito ay walang trabaho. Pangalawa, huwag mo na siyang pagsabihan, balat sibuyas iyan, baka umiyak at mainis. Ang idioma sa pangungusap ay balat sibuyas at ang kahulugan nito ay maramdamin o madaling masaktan. Ikatlong halimbawa, dati ay lagi silang magkaaway, ngayon ay hindi mapaghiwalay ang magkahiramang suklay na sina Alex at Ana. Ang idioma sa pangungusap ay magkahiramang suklay, na ang kahulugan ay matalik na magkaibigan. Ikaapat na halimbawa, ibaon mo na sa hukay ang galit mo sa iyong namayapang kaibigan. Ang idioma sa pangungusap ay ibaon mo na sa hukay, na ang kahulugan ay limutin o kalimutan. Narito ang isa pang mahalagang impormasyon na kailangan nating tandaan tungkol sa ating paksang aralin. Kung ang idioma ay ginagamitan ng pandiwa, ang bahaging pandiwa ay dapat sumunod sa tatlong panahunan katulad ng pangkasalukuyan, pangnagdaan, at panghinaharap. Para sa pangkasalukuyan, ang kahulugan nito ay kilos na nagaganap sa mismong oras o kasalukuyan. Gamitin natin ang halimbawa ng idioma na umaalon ang dibdib, na ang kahulugan ay kinakabahan. Gamitin natin sa pangungusap, umaalon ang dibdib ni Rose sa tuwing magsasalita siya sa harap ng klase. Ang umaalon ang dibdib ay nasa kapanahunang pangkasalukuyan.
Para sa kapanahonang pangnagdaan, ang ibig sabihin nito ay kilos na naganap o nangyari na. Muli, ang halimbawa ng idioma ay umaalon ang dibdib o kinakabahan. Gamitin natin sa pangungusap. Umalon ang dibdib ni Rose nang magsalita siya sa harap ng klase. Ang idiomang umalon ang dibdib ay nasa kapanahonang pagmagdaan o tapos na. Para sa kapanahonang panghinaharap, ang kahulugan nito ay kilos na maisasagawa pa lamang. Gamitin natin ang idioma, umaalon ang dibdib o kinakabahan. Sa pangungusap, tiyak na aalon ang dibdib ni Rose kapag magsasalita siya sa harap ng klase. Ang idiomang tiyak na aalon ang dibdib ay nasa kapanahonang panghinaharap. Ngayong nalaman na natin ang kahulugan ng idioma o sawikain at ang ilang halimbawa nito, subukan natin sagutan ng gawain isa. Ang panuto, suriin mo ang mga idioma o sawikain na may salungguhit. Ano sa palagay mo ang kahulugan ng mga ito? Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, maraming bayarin ang nakaabang sa pagtatapos ng Enhanced Community Quarantine, kaya naman butas ang bulsa ni Aling Salve. Ang idioma sa pangungusap ay butas ang bulsa. A. Maraming pera ang bulsa. B. Naubos ang pera. O C. Namumulot ng pera. Ang wastong sagot ay titik B, naubos ang pera. Para sa ikalawang bilang, si Ramon ay nakahiga sa salapi, kaya naman hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Ang idioma sa pangungusap ay nakahiga sa salapi. A. Isang taong mayaman at maraming pera. B. Isang taong mapanghingi ng pera sa mayaman. O C. Isang tao na may higaang gawa sa pera. Ang wastong sagot ay titik A. Isang taong mayaman at maraming pera. Para sa ikatlong bilang, lumaki ang ulo ni Raymond mula nang siya ay tumura sa Maynila. Ang idioma sa pangungusap ay lumaki ang ulo. A. Bumait o naging mabait. B. Natakot o naging matatakotin. C. Yumabang o naging mayabang. Ang wastong sagot ay titik C. Yumabang o naging mayabang. Para sa ikaapat na bilang, hindi maganda ang ugali ng isang batang mahilig maglubid ng buhangin. Ang idioma sa pangungusap ay maglubid ng buhangin. A. Magsabi ng totoo. B. Magsabi ng katatawanan. O C. Magsabi ng kasinungalingan. Ang wastong sagot ay titik C. Magsabi ng kasinungalingan. Para sa ikalima at huling bilang, nasa tamang gulang na si Elaine, kaya naman nais na nilang mapag-isang dibdib ng kanyang nobyo. Ang idioma sa pangungusap ay mapag-isang dibdib. A. Maikasal o magpakasal. B. Magkaroon ng anak. C. Maihiwalay o maghiwalay. Ang wastong sagot ay titik A. Maikasal o magpakasal. Nasagutan niyo ba lahat ng tama ang mga tanong sa gawaing isa?
Kung ganon, ipagpatuloy natin sa pamamagitan ng pagsasagot sa gawain 2. Ang panuto para dito ay, iguhit ang masayang muka kung ikaw ay sumasang-ayon sa pangungusap at malungkot na muka kung hindi ka sumasang-ayon. Mga bata, kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para basahin ang mga sumusunod at sagutan sa inyong kwaderno. Una, ang sawikain o idioma ay may naiibang kahulugan sa literal o tahasang pahayag. Pangalawa, mayroong mga salitang kaugnay sa pangungusap na nagpapahiwatig ng kahulugan nito. Pangatlo, magkaiba ang sawikain at idioma. Pang-apat, ang sawikain o idioma ay ginagamit sa pagpapahayag ng ideya, damdamin at kagustuhan sa paraang kaaya-aya sa pandinig at pagbasa. At ikalima, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa ay isang halimbawa ng sawikain. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras, matapos ito ay maaari niyong iwasto ang inyong Narito ang mga wastong sagot para sa gawain 2. Tingnan mabuti kung tama ba ang inyong mga sagot. Mga bata, sana ay nasagutan niyo lahat ng tama ang mga tanong sa ating gawain. Ipagpatuloy natin yan sa pagsasagot sa ating gawain 3. Ang panuto ay, hanapin ang wastong kahulugan ng mga may salungguhit na idioma o sawikain. Isulat ang napiling sagot sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, kahit mapurol ang utak ni Christopher, mabuti naman ang kanyang kalooban. Ang idioma ay mapurol ang utak. Ano ang kahulugan nito? A. Matalino at maraming alam. B. Mahina ang pag-iisip. O C. Magaling ang pag-iisip. Ang wastong sagot ay titik B. Mahina ang pag-iisip. Para sa ikalawang bilang, nakabingwit ka pala ng malaking isda. Ang idioma ay malaking isda. Ano ang kahulugan nito? A. Mahalagang tao. B. Mahalagang isda. O C. Mahalagang bagay. Ang wastong sagot ay titik A. Mahalagang tao. Para sa ikatlong pangungusap, naging usag-pagong ang mga sasakyan sa kamay nilaan mula nang bumalik sa kani-kanilang trabaho ang mga tao. Ang idiomang ginamit ay naging usag-pagong. Ano ang kahulugan ng idiomang ito?
A. Naging mabilis ang takbo ng sasakyan. B. Naging paliko-liko ang sasakyan. O C. Naging mabagal ang takbo ng sasakyan. Ang wastong sagot ay titik C. Naging mabagal ang takbo ng sasakyan. Para sa ika-4 na bilang, kahit saang sulok ka pa ng mundo pumunta, abot tanaw ka pa rin ng ating Panginoong Diyos. Ang idiomang ginamit ay abot tanaw. Ano ang kahulugan ng idiomang ito? A. Naaabot ng kamay. B. Naabot ng tingin. O C. Naabot ng boses. Ang wastong sagot ay titik B. Naabot ng tingin. Para sa ika-5 at huling bilang, hindi ko na sana biniro si Daniel kung alam ko lang na pusong mamon pala siya. Ang idiomang ginamit ay pusong mamon. Ano ang kahulugan nito? A. Madaling makaramdam ng awa. B. Madaling makaramdam ng galit. O C. Madaling makaramdam ng takot. Ang wastong sagot ay titik A. Madaling makaramdam ng awa. Mga bata, sana ay nasagutan nyo ng maayos at tama ang ating mga gawain at sana rin ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksang aralin. Narito naman ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan tungkol sa ating aralin na idioma o sawikain. Dapat nating tandaan na ang mga sawikain ay may kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito. Dapat din nating matandaan na ang sawikain o idioma ay isang uri ng pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa ating wika. May taglay na mga bagay ng pangkultura, malarawan, mapagbiro, mapagpatawa, pansosyal at panliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan. Mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Ito na ang huling bahagi ng ating aralin. Muli, ako si Binibining Crisel Ladia, ang inyong guro, at maraming salamat!